Mahalaga ang communication sa LDR. Mag-set po kayo ng oras o schedule kung kailan kayo magtatawagan, lalo na kung magkaiba ang inyong oras. Kapag sinabi pong communication, hindi lamang tinanong mo siya kung kumain na ba, anong ulam, then sasabihin mo matulog ka na. Hindi lang po ganon. Kumustahin nyo naman po. Tanungin 정이가 이제 너의 하나 둘셋 how you like that you don't like that da-da-da-da-da-da how you like that Hi the Barkad! So ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang long distance relationship. Alam kong maraming makaka-relate, lalo na yung mga kababayan nating OFW, including me, mga piniling manirahan sa ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Ang LDR daw ay para lamang sa matatag, matyaga, matiisin at tunay na nagmamahal. So alam kong bihira lamang ang nakakasurvive sa ganitong sitwasyon. So ngayon, naririto ang 5 tips about LDR that can help you in this situation. Number 1, trust. You must trust your partner. Iwasan po ang pagiging overthinker. Isa sa nagiging dahilan ng paghihiwalay ay wala kayong tiwala sa isa't isa. Yung tipong lumabas ka kasama ng mga friends mo, then yung partner mo panay tawag sa'yo. Hindi mo ma-enjoy yung moment kasama yung mga friends mo dahil kung ano-ano na yung sinasabi ng partner mo. Yung tipong may naririnig na boses ng lalaki, then sasabihin, bakit may kasama kang lalaki kahit na alam naman na purong babae ang mga kasama mo. Naku, iwasan po natin ang pagiging overthinker. Hindi maganda sa isang relasyon dahil kaakibat ng overthinker ang selos. Ilagay mo sa tama ang pagsiselos. Dapat na maunawaan mo na hindi mo siya makakasama sa masasayang oras ng kanyang buhay dahil nga sa LDR kayo. Number 2 is communication. Mahalaga ang communication sa LDR. Mag-set po kayo ng oras o schedule kung kailan kayo magtatawagan, lalo na kung magkaiba ang inyong oras. Kapag sinabi pong communication, hindi lamang tinanong mo siya kung kumain na ba, anong ulam, then sasabihin mo matulog ka na. Hindi lang po ganon. Kumustahin nyo naman po. Tanungin nyo kung kaya niya pa ba. Alamin nyo ang damdamin ng inyong partner. Hayaan ninyong magkwento siya ng mas malalim pa sa pinag-uusapan ninyo. Kasi yun ang way nila para maibsan ng homesick na tinatawag. Kahit papaano, mararamdaman nila na nandyan ka lang, handang makinig sa kanya. Maglaan ng baby time. Hindi dapat mawawala ang simpleng bonding bago kayo matulog o kung ano yung pinaka-free time ninyong dalawa. Pangatlo ay mahabang pasensya. Kung minsan, ayos din naman yung pag-aaway kasi nakakadagdag yun at sukatan din yun kung gaano mo kamahal ang isang tao. Pero dahil nasa LDR nga kayo, dapat meron kang baong mahabang pasensya. Dahil mahirap pumasok sa isang LDR, susubukin ka nito kung hanggang saan at hanggang saan ang pasensya mo. Darating sa punto na mahal mo nga ang isang tao, hindi mo bibitawan, pero darating ang time na mapapagod ka. Pero kung talagang mahal mo yung isang tao, hindi mo dapat sukuan. Kasi ang tunay na pagmamahal ay nakakapagtiis at nagsasakripisyo. Pang-apat naman ay ang pagkakaroon ng goal. Pag sinabing goal, after ba ng LDR ninyo, anong mangyayari sa buhay ninyong dalawa? Magkikita ba kayo? Magsiset ba kayo ng panahon para magsama? Or magsiset ba kayo ng panahon para makilala ang bawat isa? So dapat meron kayong goal sa bawat isa, hindi lamang yung sa online lang kayo. So sabi nga doon, masasabing successful ang isang LDR kapag nagkita ang dalawang taong nagmamahalan. Hindi siya masasabing successful kapag kayo ay puro online lang at hindi kayo nagkita sa personal. So mahalaga na bigyan mo ng oras ang iyong kapartner na makilala ka in person kasi iba po ang online sa personal. At pang-5 para sa akin ay yung pagiging thoughtful. Ibig sabihin ng thoughtful ay yung hindi nyo nakakalimutang paalalahanan ang bawat isa, halimbawa sa umaga. So wag kalimutang mag-good morning. Then kapag may work naman, wag naman palaging chat ng chat. Syempre, hindi na makakapagtrabaho kung may trabaho man ang isa sa inyo. So sa tanghali, kumustahin nyo rin kung kumain na. Then sa gabi, bago matulog, kung yun na ang oras ng inyong baby time, ay magkumustahan naman kayo. Wag nyong palampasin ng isang araw na hindi kayo
kayo nag-uusap. Dahil ang LDR, kailangan po ng communication. So, express your love. Sa pagiging thoughtful, doon nyo maipaparamdam sa ka-LDR ninyo na talagang mahal nyo ang ka-LDR ninyo. Kasi nga, dahil sa online kayo, so, express your loves by words. I hope po na makatulong sa inyo ang ilang tips na yan para sa better relationship ng pagiging LDR. So, God bless po sa lahat. Artlist.io. Hey, it's me.